It's a wonderful and blessed morning to each and everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning and a special day for today that we're going to celebrate, although 22 pa lang. At hindi naman po ang mahalaga, mga kapatid, ay yung date, kundi yung kahalagahan po ng pag-celebrate po natin ang Kapaskuhan. It is a historical fact na naganap, ang nangyari po, na isinilang po ang ating pong Panginoong Jesucristo. Celebrating the goodness of God. Amen? And we have always the reason na tayo po ay magse-celebrate ng Kapaskuhan. It's a turning point in every year na matatapos na po ang isang taon. But bago magtapos ang taon is celebrating ang kapanganakan ng ating pong Panginoon Jesucristo. Amen? So, greets in everyone. Wishing you a Merry Christmas in advance. Hallelujah. Praise God. Feel free na kayo po ay nandyan at bago po ang lahat ay tayo po ay makinig po ng salita ng Diyos sa umagang ito. At ang pamagat po ng ating pong pag-aaral is Glory to God, Peace unto men. Glory to God. Okay, glory to God, peace to men. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Diba pa tayo nagpipicture? Peace. Okay, pero tingnan po natin ang history. Ang kapanganakan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi natin ito papakinggan, pero dapat sa taon-taon ay mismong basahin po natin ang salita ng Diyos. Na hindi natin nababalitaan, ay balita ko, ganito, pinarating sa akin. Pero mismo tayo po ang babasa yung kapanganakan ng ating pong Panginoong Jesucristo. It was written, an historical fact na nangyari, a day, na kung saan ang ating pong Panginoong Diyos ay bumaba. Nagkatawang tao ang Panginoong Diyos para maunawan at makita ng tao na may Diyos. Sama siya sa atin sa pamagitan ng katawan ni Jesucristo. Praise God. At ito po ang sineselebrate po natin. Luke chapter 2 verse 11 po hanggang 14. Okay. Okay. So, glory to God, peace to men. Pero bago pa tayo nagpunta doon sa verse 11 na yon, babasahin ko po, mga kapatid, itong verse 1 hanggang para maunawahan po natin yung kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Kung mayroon po kayong mga Biblia dyan, electronic Bible, open yung electronic Bible, ay yung smartphone. Siyempre, ano pa tayo ngayon na high technology po tayo ngayon. Ngayon, meron po kayong manamantalang literal na concrete Bible na Biblia, pwede yung paki-open ang yung Biblia. Chapter 2, verse 1. Although 11 po yung ating tunghayan doon, bago dumating sa verse 11 para maunawaan natin, kasi po nagpakita ang anghel. Okay? Sa mga shepherd. Okay? Hindi shepherd dog. Okay. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. Kasi po, doon sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, mayroon pong emperor na ang tawag sa kanya ay si Quirinius. Okay, Augustus, ang emperor noon. But mayroon pong governor doon. Sa verse 2, this was the first census that took place while si Quirinius ang governor ng Syria. And the verse 3, and everyone went to their own town to register. So, lahat po ng mga tao ay magpaparehistro kung may census nga. Okay, na magaganap. And then sa verse 4, so Joseph also went up from the town of Nazareth. Galing po sa Nazareth, si Joseph. In Galilee to Judea to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of
David. And the verse 5, he went there to register na kasama po si Maria. Kasi si Joseph at si Maria, ito po yung naging nanay ng ating Panginoong Jesucristo. He went there to register with Mary, who was pledged to be married with him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger. Okay? And then, tuloy po natin, because there was no guest room available for them. Alam na natin ang istorya. Okay? Na hindi po ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo sa hospital. Pinakamagandang hospital. Kundi ipinanganak siya sa pinakamababa. Sabsaban po. Okay? Kainan ng mga hayop. Okay. Verse 8, and there were shepherds living out there in the fields nearby. So, mayroon pong mga shepherds doon, keeping watch over their flocks at night. And an angel of the Lord appeared to them. Alam niyo mga kapatid, kapag nagpapakita ang anghel, marami pong natatakot. Pag nagpapakita ang Panginoong Diyos, sabi nga, maraming natatakot. So, and the glory of the Lord shone around them. And they were terrified. Ano ba ang itsura ng terrified? Di ba? Mangha. Ano mangha kundi may pagkatakot. Kaya nga din pag nakakita kayo ng kakaiba, medyo tumatayo ang balahibo natin, di ba ba? So they were terrified kasi nakakita sila ng anghel. Nakakita na ba kayo ng anghel? Nakatabi na ba kayo ng anghel? Mukhang anghel. Okay. Eh kung minsan, mayroon tayong naku, nakaligtas mo ko, mukha kang anghel. Yung mga magandang bagay naman, di ba? Okay. And they were terrified. Dahil nagpakita po ang anghel, dahil liwanag ang nakita nga nila, di ba? But, sabi ng anghel, the angel, sabi po diyan, di ba, said to them, huwag kayong matakot. Do not be afraid. I bring you good news, sabi ko doon, that will cause a great joy for all the people. Isa lumang tipang pag napapakita ang Panginoon Diyos, maraming namamatay. Yung pag-usap natin nung nakaraan, di ba? Okay, God will send a fire. Kapag nandiyan ang presence ng Panginoon, maraming talagang hindi lang kaya makontain ang presence ng Panginoon. But dito, do not be afraid, I will bring you good news. Good news, good news, good news. Makarinig ba kayo ng good news? Anong itsura nyo pagkarinig ng good news? Happy. Okay, I will bring you good news that will cause great. Dinagdagan, hindi lang I will cause joy, but dito yung dagdag niya, great joy. Malaking kagalakan for all the people. Sa lahat ng mga tao. And then sa verse 11, today in the town of David, ayun na po sa verse 11, kaya ngayon po yung ating pong babasahin ngayon. Okay. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is, ano sabi dyan? Who is Christ the Lord. Wala pang sinabi dyan na Jesus. Pero may darating na Savior, Christ. Itong Christ na ito, sa Grego is Christos. Christ. Kaya kapag may nakikita kayong X, ang tawag yung Kai. Kaya X. Yung alphabet ng Greek is X. Kaya Christ, Kai. Christ the Lord. Pero wala pang Jesus na sabi po dyan. Nung ipinanganak, saka lang sinabi na Jesus. You will name him Jesus. Sabi po ng anghel. Ituloy po natin. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes. Ito yung panood natin kanina, bago po tayo di ba? Okay? You will find a baby wrapped in a swaddling clothes and lying in a manger.
So, manger, pero mo yung pinakamahal na, naging sikat pa. Kaya dayami nga lang, napakamahal pa. Ngayon. And lying in a manger, and suddenly, there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, kumakanta siguro, saying, glorious in excelsis Deo. Palapan natin ang Panginoon. Mga anghel, multitude. Ibig sabihin, marami. Nagpakita ang mga libo-libo, sanlaksang anghel. Hindi sapat yung isang anghel na sinasabi, sabi dito, nagpakita ang isang anghel, pero hindi pa sapat, kulang pa. So, ibig sabihin, ipinadala ng Panginoon Diyos yung libo-libong anghel ng sangkalangitan. Bakit? Kasi ipapanganak ang kanyang kaisa-isang bugtong anak. Which Christ the Savior. Glory! Sabi po ng mga anghel, di ba? Kumakanta sila. Kumakanta, glory in the highest, and on earth peace among with those with whom He is pleased. Purihin po ang Panginoon. I would like that this verse, a happy words of Christmas, that you would enjoy. Great joy. I want to enjoy with you this Christmas itong kamanga-manga na naganap, totoong nangyari na sineselebrate natin tuwing Kapaskuhan. Wala namang sinabing December 25 ang Biblia. Pero according to archaeologists, malapit po yung tala. Kung saan yung tala? Pag tumitingala kayo sa gabi lang December, di ba ang dami mga bituin? Di ba? Maraming mga bituin, walang ningning. At saka may talagang nagniningning. Kakaiba. Okay? So, yun ang pinakamalapit. Yun ang pinakamalapit. Wala namang sinabing 25. Yung 25, yun ang pinakamalapit. Wala namang 24, 25, 26, 27, 27. Ayun, kapanganakan ko. Ayun ang revelation. Ang revelation. I want you to enjoy po mga kapatid. Hindi yung aking birthday, but I want you to enjoy with you yung kapanganakan ng ating Panginoon. So, dito sa kamanga-mangang, dahil kasama ang buong sangkalangitan. The heavenly army. Alam niyo mga kapatid, kapag ang mga army na tumutugtog noon, di ba, papunta sila sa sa labanan? Di ba, habang lumalaban nga sila, mga laban noon, meron pa tumutugtog eh. Kahit para binaban nila, ganun pa sila. Siyempre siya, habang nakikibaka sila, masaya pa sila nakikibaka. Literal yun. Okay? Glory to God in the highest, and on earth, peace. Kahit may labanan, peace. Pa rin ang isinisigaw ng mga anghel. Peace. Pakisabi nga sa inyong katabi, peace be with you. Peace be with you. Glory to God in the highest, peace unto men. The coming of this child will be the greatest revelation, yung kalwalhatian, kaningningan ng ating Panginoon Diyos, even among the highest in the heaven. For the coming of this child, dahil dala-dala niya ay kapayapaan. Glory to God. Peace unto men. Peace to God. Peace with God to people who will one day, for the whole world, ay makikita nila yung katuwiran ng Panginoon Diyos sa bawat tatanggap sa Kanya. At makikita yung katuwiran ng Diyos, kapayapaan. Kaya nga pa, Isaiah chapter 9, verse 7, sabi doon, of the increase of His government and of peace, there will be no end. Walang katapusan. Yes. First and foremost po mga kapatid, God is glorified because ang batang ito ay ipinanganak. Christ is born, which is Savior. Ang ibig sabihin po ng yung Messiah naman po mga kapatid, this is the Hebrew word, Messiah. Hebrew word yon. Nang ibig sabihin, Savior. Savior.
Yung Christos naman, ito po yung Griko na salita, which means Savior din. Kaya Christ the Lord. Christ. And Jesus Christ is now coming into this world sa mga binabasa natin ngayon. Pero, sinaselebrate lang natin ngayon. Tapos na ang kaganapan. That's why sa pangalawa mga kapatid, peace is to spread everywhere. Peace is to be spread everywhere when this child is received from one person. Kapayapaan. And these are the great purposes for the coming of Jesus. Glory, glory, ever ascending from man to God. From man to God. And peace ever descending from God to men. Glory to God, peace unto men. Kaya nga, kinakanta na ngayon. Ulitin pa natin. Mawawala tayo. Wag na. Okay. So, big sabihin po nga, His greatness is our joy. Yung kadakilaan niya. Alam niyo mga kapag kayo po ay nakipag-celebrate sa birthday ng mga emperor, di ba? Dito lang kapag tayo, you are invited sa birthday ng emperor, di ba? Ay, pinadala na ako, birthday ng emperor dito sa Japan. No, kahit hindi ka namang kilala, pero napadalang ka, di ba? It's a great joy and honor na kahit nandun lang kayo, hindi ka namang kilala, di ba? Ikaw lang, Ikaw lang. Oy, kilala ko, pero hindi ka namang kilala, pero naimbita ka, di ba? It's an honor and great joy. So these mga kapatid, so itong pinapagaran, ang point ko dito, the point of creation and redemption is that God is glorious and means to be known and praised to His glory because of this filled peace. Kapayapaan. God's peace in Christ is offered to the whole world. But only the sons of peace receive it. Only the sons of peace ang tatanggap ito. Hindi lahat. How do you know if you are a son of peace? Hindi feast, How do you know? How do you know if you are a part of this angel's promise na sinasabi nila dito mga kapatid? Peace among those with whom He is pleased. Na sinasabi dito, He is pleased. Sa verse, Saan ba yun? Verse 14 ba yun? Verse 14. Sa akin pala, no? Okay. Glory to God in the highest, and on earth, peace among those with whom He is pleased. And I want, mga kapatid, dito lang po tayo sa verse 14, tayo po ay magpo-focus po dito. Ngayon po mga kapatid, tinatanong ko rin, how do you know if you are a son of peace? Or a daughter of peace? Or a child of peace? You welcome the peacemaker and receive the Lord Jesus. Then you are the son of peace. Or a child of peace. Tatlong bagay po mga kapatid. Three relationship of peace. And my great desire for you mga kapatid sa umagang ito na maranasan na ma-enjoy po natin. It's not about those gifts that you will na ma-receive po natin. Ito yung mga kasiyahan na makikita nyo mga kapatid na enjoy natin, kundi yung peace. But Jesus has come to inaugurate this peace among God's people. And there are three relationships na makita po natin dito sa talata na pag-aral po natin mga kapatid. Una po na ma-enjoy natin is peace with God and peace within your soul and peace with others. And by peace, I mean not only the absence of conflict, hindi yung the absence of conflict or the absence of gulo, hindi yung ganun po mga kapatid. But also the presence of ng Panginoon Diyos sa buhay po natin, a joyful tranquility. What I mean the tranquility is di malirip na kapayapaan. And as much as yung richness of the interpersonal communication, nakipagtalas na makipag-communicate natin sa ating pong Panginoon Diyos. Tingnan po natin, glory to God in the highest and on earth on the peace. Una po mga kapatid is, peace
with God. Peace with God. And the most basic need we have is peace with God. Yung mayroon tayong kapayapaan na kasama ang Diyos. Alam niyo po mga kapatid, pag mayroon po tayong kaaway, wala tayong kapayapaan, di ba? Kaaway natin ang Panginoong Diyos. Kaya wala tayong peace. Wala tayong Kaya mayroon tayong mga problema. Lagi tayo sa Diyos. Kakaluma ng Diyos. This is the foundational to all na hinahanap natin na kapayapaan. A pursuit of peace. If we don't go here first of all, lahat ng mga nararanasan natin na kapayapaan will be mababaw lang. A superficial and temporary na kapayapaan. Makipagkasundo muna tayo sa Diyos. Bakit? Kaaway natin ang Panginoong Diyos. Noong hindi pa natin nakilala ang Panginoong Diyos. Sumusuway po tayo. Wala tayong kapayapaan. Hindi tayo nakakapagpapahinga ng maigi. That's why, Romans chapter 5 verse 1 po sabi niyan, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus. See, kung wala si Hesus Kristo, wala tayong kapayapaan. Alam niyo po mga kapatid, kapag mayroon tayong kaaway, di ba, gumagawa tayo ng paraan ng regalo. Di ba may dala-dala tayong regalo? I come in peace. Di ba? Mayroong regalo, di ba? Oh, basta may regalo. Biruin niyo mga kapatid, tayo na nga yung may kasalanan, pero nahirapan tayo lumapit sa Diyos. Sino ang unang lumapit? Ang Diyos. Amen. Ang unang lumapit sa atin. Siya ngayong walang kasalanan, siya pa lumapit sa atin. May dala-dala pa siyang regalo. At ang regalo niya ay kaisa-isa niyang bugtong na si Kristo. Na kapag tinanggap mo itong regalong ito, kapayapaan ang mapapasayo. Amen. Amen. Palampakan natin ang Panginoon. See, sabi nga Diyos, since we have been justified, big sabihin, inaring ganap, mayroon tayong kasalanan, napakalaking kasalanan, kaaway natin ang Diyos, hindi tayo magkasundo sa Diyos, pero pinagsundo tayo, siya pa ang unang lumapit sa atin. And that is the unconditional love of God. Napakahirap na lumapit sa isang tao na pag mayroong kayo po'y nag-aaway. Nakuha natin mga kapatid. Pag mayroon kayong alitan o mayroon kayong something, hindi natin kaya nga, it's not the absence of conflict or ano man mga awayan na yan. But dito mga kapatid, siya pa ang unang lumapit. Tayo pong bilang isang tao, napakahirap nating gawin yun. That's why we have no peace. Una po na maranasan natin is peace with God. Ma-experience natin. Kaya, since we have been justified by faith, ibig sabihin, justified, inaring ganap. Inari na, inaangkin po tayo ng Panginoon Diyos na parang walang kasalanan. Makasalanan pa tayo, pero inangkin tayo na parang walang kasalanan. Through Christ Jesus. Not by tradition, not by baptism, not by attending a church. No. Not by, hindi yung dahil magulang mo ay Kristiyano, no, hindi po mga kapatid. But by receiving Jesus Christ first. Because only Jesus is a perfect and holy God that come from above. Palakpakan natin ang Panginoon. We are justified not by works. Hindi yung pagpapakitang tao natin na nagbabanal-banalan. Hindi po yun, mga kapatid. Not by church membership. Hindi po yun. Kundi by faith alone. Sabi niya, justified by faith. Kaya ang naging resulta po, mga kapatid, peace with God. Nung nakipagkasundo tayo sa ating pong Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo Jesus.
Kaya unang maranasan po natin is tanggapin itong kaloob nito. We do not deserve. Kaya nga tinatawag na amazing grace. Grace, mabiyaya. We do not deserve this gift. Pero makakatanggap ka ng gift na ito. Kapag tatanggapin mo yung kaisa-isang regalong Panginoon Diyos, yung kanyang anak na Jesucristo, you have peace with God. Amen? Pangalawa, na maunawaan po natin, peace with ourselves. And because we have peace with God, and the moment that you have received the Lord Jesus Christ, you've been born again, you have been saved, and you believe Jesus, it's not by religion or tradition. No, no, no. Because we have now peace with God and being justified by faith, na sinasabi po dito, dahil yung kabanalan ni Kristo, nakikita ng Panginoon Diyos sa buhay po natin. Because you received the Lord Jesus Christ. You're justified by faith. We can now begin to grow and enjoy the peace within ourselves. Kasi tayo ang benepisyo eh. Tayo. Mayroon ko tayong kapayapaan ngayon. And here I include myself, lahat tayo the sense of guilt. Guilty feelings. Alam niyo mga kapatid, kapag mayroon tayong ginawang kasalanan, di ba, hindi tayo makatingin sa tao. Pag mayroon tayong guilty conscience, di ba, umiiwas tayo. Kaya nga, pag mayroon pong nag-invite, oy, pumunta ka Christmas season, simbang gabi. O, hindi simbang araw ngayon. Di ba? Ay, naku, mapapaso akong guilty conscience tayo eh. Ayoko nang dumalo. So, guilty or anxiety that tends to paralyze us or make us hopeless. Here we go again, mga kapatid. Believing the promise of God with a view of glorifying God in our lives is, ito po yung susi. Hindi natin kayang mag-glorify. Glory to God. Yes, tuwing Kapaskuhan, tayo po ay umawit, di ba? Namamasko po tayo. Pero nung bata nga tayo, namamasko tayo. Ano bang dahilan? Bakit namamasko tayo? Singing glory. Di ba? Mamasko po. Kapag wala kang natanggap na Pasko, di ba? Damot. Hindi tayo masaya. Ba? Hindi payapa yung ating kaisipan. Hindi payapa yung kalooban natin. Ang damot naman yan. Malaki lang ng bahay, damot. Doon dami mga reklamo. Nagtaranda na, wala, iwas-iwasin natin yan. Oh. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Ano yun ba? Okay, sabi dyan. Do not be anxious about anything. Sabi po dyan, anxious is the opposite of peace. Anxious is the opposite of peace. But when you are problematic or anxious, worry about anything, di ba? Kapag mayroon, di ba, pag payapa tayo, di ba? Hindi tayo nag-worry. Amen? Kapag payapa tayo, wala tayong problema eh. Kahit kunti lang na problema, pero worry-free ka eh. Kaya nga sabi din ng Apostol Paul, do not be anxious about anything. Kaya nga ang opposite ng anxiety or worry, dito mga kapatid, is peace. Kapanatagan. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. But in everything, dadaan natin sa panalangin. So in other words, roll on or give your anxieties unto God, and you will have peace. Sabi yan, and the peace, ano pa yan? Sabi yan, and the peace of God, which surpasses all our own understanding. Hindi natin kayang, hindi mo maintindihan na, naku, nakatanggap ako ng regalo, hindi ko kayang unawain, intindihin. Ito, which surpass all understanding. Hindi lang all understanding, surpass all understanding, but it will guard your hearts and your minds. Kanino?
in Christ is again. Kaya nga, the first thing that you must know is Christ Jesus. The picture here na sinasabi ni Apostle Paul, para magkaroon tayo ng peace within ourselves, without worriness, is our hearts and our minds every day ay inaatake ng mga guilty feelings, worries, threats o pagbabanta, binabantaan ng ating kaisipan, ang kaisipan natin, confusion, di natitiyak yung future natin. Di ba nangyayari sa ating mga kapatid? Dahil sa marami tayong iniisip, araw-araw, itong puso natin, itong kaisipan natin, is under attack of guilt, worries, threats. But, sabi na Apostle Paul, do not be anxious about anything. Para magkaroon po tayo ng kapayapaan within ourselves. At ito po sinabi na Apostol Pablo, says that God wants to guard your minds and hearts. Di ba sabi niyan? He wants to guard them with, ano po? Peace. Nakita na ba kayo ng gwardya? O mayroon ba kayong gwardya talaga? Gwardya sibil o anong klaseng gwardya? Okay? Halimbawa, nung dalaga pa kayo, di ba mayroon kayong, may nanliligaw, di ba? May chopper, may gwardya ka, di ba nagbabantay? Oh? Gwardya talaga, pag may nanliligaw. Yung mga lalaki, di ba, parang gwardya sila eh. Screen. Bodyguard. Okay, nakakita naman kayo ng gwardya sa bangko. Di ba? Okay, nakakita ng gwardya doon sa Luneta. Okay. So, ito po nga mga kapatid, guard. Kasi yung nagsisibli yung mga gwardiya, ito po yung mga para panatili yung peace and order. Okay? Para magkaroon ng kapayapaan. But dito po mga kapatid, in our hearts and our minds, daily we are bombarded with guilty feelings, worriness. That's why we are anxious. And sometimes we are confused in our daily livings. At di tayo natitiyak. Kung minsan, dahil ano pa kaya mangyayari na naman? No? Pataas ng bilihin, ng ganito. Kaya kung minsan, hindi tayo napapayapa. Dahil pataas, naku, ang palitan ngayon, nagiging 36 na naman. Amen. Ang daming gastusin na ako. Meron pang daming mga nangungumusta na hindi ko naman kilala. Kumusta? Nagsisulputan na pag gantong panahon. Di ba nag-aalala tayo? Magkano kayang ibibigay ko? Magkano ibibigay ko sa inaanak ko? Di ba? Yun na nag-aalala po tayo eh. So, don't limit the peace of God by what your understanding can see. Sabi po sa Biblia, He gives us hindi may kayang ipaliwanag na kapayapaan. And He does it when we take our anxieties, lahat ng anxieties to Him by prayer. Sa pamagitan ng panalangin. Because Jesus is the highest priest who is interceding for your worriness, for your confusion, for your guilty feelings. Pag mayroon po tayong guilty feelings or mayroon tayong kasalanan, di ba? Anong ginagawa? Lord, humihingi tayo ng kapatawaran. And through 1 John chapter 1 verse 9, di ba? Kapag tayo may kasalanan, humingi lang tayo ng kapatawaran, paglilinis. Handa at tapat ang Panginoong Jesus na ipagpapatawad po tayo. Amen? Ipagpatawad mo. Na naman. Na kung minsan hindi mo kaya di ba? Kung hindi mo patawad, pero Lord, ipagpatawad mo siya. Kapag hindi natin kayang patawarin ng iba, alam mo mga kapatid, wala tayong kapayapaan. That's why, nalagay dito, and through 1 Peter 5 verse 7, He will protect our mind. Hindi tayo, di mapakaling kaisipan natin. Sabi niya, He will, di ba, surpass all understanding. The God of peace will guard your heart, and we have peace within ourselves.
And when we do this, we come to Him and remember already that we have peace with Him. Peace with God and peace within ourselves. And we're going to trust in His unfailing love because His peace comes to us. Mapayapa po tayo. Di malilip na kapayapaan. And protect us from the disabling effects of fear and anxiety at lahat ng mga guilty feelings na ito. And then we are able to carry on our feelings. We can carry burdens. We can carry on, hindi natin kayang, someone is translating me? Is Siri? Okay. Are you serious, Siri? And God gets the glory for what we do because we trusted Him. Itong gagawin natin this Christmas season. Take our anxieties, take our worriness, our problem, our sins unto Jesus. Amen? By prayer. And ask Him, Lord, I cannot do this. Hindi ko kaya. By prayer unto Jesus, and He will protect and guard your heart and mind to restore that peace. Then, sabihin po natin mga kapatid, make me an instrument of peace. Amen? And then sa pangatlo po mga kapatid, siyempre, peace with God, peace within ourselves. If you have peace within yourself, alam niyo mga kapatid, if you do not have, kapag wala kang may bibigay talaga. Amen? Wala tayong may bibigay. That's why, first God is, you have tatanggapin si Kristo Jesus para maunawaan mo itong kapayapaan. Pag tinanggap mo na ito, you have peace with God, then you have peace within yourself. And then sa panghuli po mga kapatid, you have now peace with parang hindi kayo others. The third relationship where God wants us to enjoy is His peace is in our relationship with other people. This is the one we have least control na hindi kaya natin makontrol. And sometimes you are uncontrollable. No one can control you. So we need to say it carefully. That's why the Apostle Paul does in Romans chapter 12, verse 18, he says, if possible, sabi niyan, if possible, everything, di ba? Nothing is impossible with God. Tama? Nothing is impossible. But we as human beings, we cannot do the impossible. Only God can do the impossible. And namamanhik sa apostol pa, if possible, namamanhik siya. So far as it depends on you, live peaceably with all, sa lahat. For many of you, when you get together with family this Christmas, there will be some awkward, o kung minsan din natin na nahihiya tayo, kung minsan, or there are conflict, there are problems, there are painful relationship na na-experience natin, ka-awkward, some of these are pain in the, matagal ng panahon, na paulit-ulit, naiinis tayo kung minsan, wala tayong kapayapaan. And some of it ay pabago, mayroon pang mga baon na pile up kasi nagbibilang tayo. Boy, nakailang ka na Di ba? And in some relationship, you know what you have to do, no matter how hard it is. Because conflict is inevitable. Mayroon at mayroon. Yung isang idlip lang na pananalita natin o yung gesture natin, you misinterpret, then you have no peace. And then you will say, peace tea. And in some way, then you are confused and don't know what the path. Kung paano ito magkaroon ng kapayapaan. Asan ang kapayapaan, mga kapatid? If you receive a peace from God through His Son, Jesus Christ, nakipagkasundo ka kay Kristo, kay ating Panginoon Diyos, may kapayapaan ka. You have peace in yourself at mayroon kang ibibigay na kapayapaan sa ibang tao.
And in both cases, ang susi po dito is trusting to the promises of God with a heartfelt awareness of how He forgave you through Christ Jesus. Amen? That's why sa panghuli po mga kapatid, nasabi na naman Apostol Pablo dito, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, slander. Nakapagsalita na ba kayo ng mararahas na salita? Gaano mang kabait kapag naipit? Nalalaglag yung prutas. Mayroong harsh word, may patutsadang words, na kung minsan tumutusok sa puso, it hurts. Kaya wala ng Christmas. Di ba kung minsan hindi matutuloy ang Christmas? Peace, walang peace. Harsh words and slander as well as all types of evil behavior. Other translation, malicious words. Nagkakaroon ka ng malisya, evil behavior. Kaya nga sabi yun, that's why instead, verse 32, instead, ano yan? Be kind to each other. Smile. Be kind to each other. Sabi niya, be kind to each other. Tender-hearted. Forgiving. Forgiving one. That's why when Christmas is the end of the year, kung minsan na, ay, magpatawad ka. Ay, ang hirap di ba? Pag wala tayong kasundo, maganda, mga kapatid, walang kapayapaan. Continually, that's why this one, sabi niyan, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. Kung pinatawad ka ng si Kristo, dapat ikaw rin magpatawad. Then you have peace with others. So let us continue to cultivate a sense of kamangha-manga, amazement, that in spite of our sin, in spite of na tayo'y makasalanan, God has forgiven you through Christ. Pinatawad ka ng Panginoon. Kung hindi ang Panginoon Diyos nagpapatawad at pinatawad ka, ikaw pa kaya? Wala kang kapayapaan na may bibigay kapag hindi mo pa nairanasan itong kapayapaan na ito. That's why we have to be amazed. Mamamangha tayo mga kapatid that you have peace with God. It is this sense of amazement, kamangha-mangha that we as a sinner have peace with God that makes the heart tender, that makes the heart forgiving, that makes the heart kind. You cannot do this without this peace of God. Glory to God in the highest. Peace unto men. And extend this peace to others 70 times 7. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Ano ibig sabihin? Di ba? 70 times, nagbibilang ka. Ngayon, bilangin mo kung paano ka magpapatawad. Ibig sabihin, ang kapatawaran ay araw-araw. Walang katapusan. Kung hirap mong makasundo, walang kapayapaan. Ang sabi ng Panginoon, ang kapayapaan ay nasa sa atin. You have peace with others. I hope po mga kapatid na sa oras na to, yes, it may be thrown back into your face. It certainly when Jesus Christ died, when He was in the cross, paano nilahit ang Panginoong Jesucristo? Alam ng Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos. Makapangyarihan, pwede namin ipag-revenge yung kanyang sarili. But, anong nangyari sa ating Panginoong when He was on the cross? Minaltrato, minaliit, dinodoraan, dinodosta. See? Kung yun yung palalait, yung pang-insulto, tayo din kaya. Sometimes, you will receive insult, but that hurts. It can make you bitter. Bitter and bitter. But if you are not careful po mga kapatid, mawawalan tayo ng peace this Christmas.
That's why don't let this worriness, anxiety, and guilty feelings be amazed po mga kapatid that you have peace with God, you have peace with your soul, and you have peace with others na mayroon kang ibibigay. Hindi kayang nakawin ng dyablo because you are in Christ Jesus. Amen. Palapan natin ang Panginoon. God knows what He is doing. Why you are here. Someone invited you. Someone invited you para maranasan mo ang kabaitan ng Panginoon. And through this peace, glory to God. Keep His glory, not your success, not your effectiveness or in making peace. No. Hindi ito mga kapatid, it's not by our might. Hindi na sa kalakasan. Kalakasan ng Panginoon. And when you do this like the angels, glory to God in the highest is the first thing. Peace among His people is the second thing. For unto you, balik natin po mga kapatid, na sinasabi ng mga anghel, for unto you this day the city of David, a Savior, who is Christ Jesus the Lord. This is why He came. This is why He came, para manasan natin the abundant grace of God and through His Son, Jesus Christ, the Messiah, the Savior of our soul. And we have peace, everlasting peace. May God, the God of peace, give you peace every day and get His glory. Palapakan natin ang Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon sa umagang ito. God bless you po mga kapatid.